pakinggan naman natin mga kababayan, etong press con kanina bago magsumite etong Makabayan Black ng kanilang impeachment complaint laban po dito kay Sara. Dito muna tayo mag-umpisa sa nakita nating balita galing po dito sa 1PH. Ano po, bago tayo lumipat dito sa mas malinaw. Ano po ngayon, ito i-play na po natin. Conference ng mga complainants na magpa-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sige, ikaw na magbasa. So magandang tanghali sa ating mga kababayan. Minabuti na namin na simulan na yung press conference para makuha na po niya yung pangunahing mensahe namin ngayong araw. So we'd like to introduce to you the panel for the press conference. So to represent the complainants, nandito po si Ted Casino, the chair of Bayan, and Liza Maza, who is the president of Makabayan. Kasama rin natin sa panel ang mga endorsers ng aming complaint. Pagkakaalam ko, nasa 74 ata to mga kababayan, ito mga nag-file na ito. Ano po, ibig sabihin, sobrang dami nito mga kababayan kaysa nung nakaraan. Kasi mga kababayan, ito talagang pinagsama-sama na po ito. Pero ang nangibabaw dito mga kababayan, yung Makabayan Black. Ano po sa pangalawang pagpa-file ng impeachment complaint. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. So we have Representative Franz Castro of ACT Teachers Party List, Representative Raul Manuel of Kabataan Party List, and Representative Arlene Brosas ng Gabriela Women's Party List. Then we have complainants, mga citizen complainants natin from the youth sector, Tiffany from PUP, and Teacher Ruby, we have a teacher, kasi kasama ang deputy teacher, kasi kasama ni Rene Ko. With public trust comes public accountability. Ito. Dahil pinagkatiwala nating taong bayan sa mga public officials ang ating kapangyarihan, sila ay accountable to the people at all times. Hindi lang kapag convenient sa kanila, hindi lang kapag trip nila, kundi sa lahat ng oras. Sa araw na ito, inaakusahan namin si Vice President Sara Duterte ng pagtataksil sa tiwalang ito. Sa pamamagitan ng paglustay ng 612.5 million na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ginamit na ito sa mga maling bagay, sa maling paraan. Hindi lang yan. Nanguna rin si Vice President Duterte sa pag-cover up ng kanyang paglustay sa pamamagitan ng mga pekeng resibo, mga gawa-gawang acknowledgement receipts, mga maling dokumento na isinabit niya sa Commission on Audit. And worse, nang ang paglulustay at pagtatakip niya ay nabunyag, hindi niya kinilala ang kapangyarihan ng Kongreso na ito ay imbestigahan. In fact, gumawa siya ng mga hakbang. Kasi tingnan nyo mga kababayan ha, sa tingin nyo yung mga empleyado kaya ng OVP, gagawin kaya nilang doktorin, mga kababayan, yung mga resibo kung walang basbas ng ng boss nila, nung nasa taas nila mga kababayan. Tatanong ko lang naman mga kababayan ha, sa tingin nyo ba, gagawin kaya ng mga empleyado ng OVP or kahit nung nasa sa DepEd mga kababayan, na doktorin yung mga resibo kung walang basbas ni Sara? Hindi mga kababayan. Kaya nga kung makikita ninyo, kaya na doktor at napeke yung mga resibo, pinaglalagyan ng kung ano-anong pangalan, dahil may basbas po yan ni Sara. Imposibleng walang alam dyan si Sara. Kasi siya mga kababayan, ang head ng OVP at siya ang secretary ng DepEd nung mga panahon na yan na ginagawa yan. Yung pandodoktor na mga resibo. Para sabihin na may nakatanggap ng pera mga kababayan. May kumuha ng pera kahit wala naman. Kaya nga kung titingnan natin, talagang tatamaan dito si Sara. Kasi parang ang lumalabas dito, siya ang promotor nung pagtatakip mga kababayan
nung maanumalyang paggastos ng pera ng mamamayan. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Para pigilan ang Kongreso sa trabaho nitong oversight, sa trabaho nitong tingnan ang mga maling gawa ng kanyang mga opisina. Siya ay nag-asal pusit at hindi yan katanggap-tanggap. Ang mga ginawang ito ni Vice President Sara Duterte ay pagtataksil sa tiwalang binigay sa kanya ng taong bayan. This is a betrayal of the public trust. Tama! At dahil dito, karapat-dapat lamang na siya ay matanggal sa pwesto at huwag nang payagan na humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Kung kaya't sa araw na ito, ang 75 mga complainants na kumakatawan sa malawak at malapad na bilang ng ating mamamayan, marami dito ay kabataan at mga kinatawan ng iba't ibang sektor, ay dumudulog sa Kongreso na i-impeach si Vice President Sara Duterte for the betrayal of public trust. Maraming salamat po. Ngayon mga kababayan, yan maliwanag ha. Dumudulog at nananawagan sa Kongreso na i-impeach etong si Sara. Sa pamamagitan ng mga kababayan, betrayal of public trust. Kasi nga mga kababayan, pakiramdam natin pinagtaksilan tayo nitong si Sara. Bakit? Kasi hindi niya maipaliwanag kung saan napunta ang pera ng taong bayan. At ngayon mga kababayan, parang ang dating ang sinisisi nila yung dalawang law enforcer na tumanggap nung pera, etong sila Chika at etong si Nolasco, na hinihinala di umano na bagman nitong si Sara. So ngayon mga kababayan, yan yung sinasabi dyan, na etong si Sara mga kababayan inaakusahan ng pagtataksil dahil hindi maipaliwanag kung saan napunta ang pera. Ngayon ipagpatuloy natin yan dito sa sinasabi ni Franz Castro mga kababayan, kasi eto yung press ko nila kanina bago sila mag-file. Meron silang mga sinasabi dito na dapat talagang panagutin etong si Sara. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Dito sa Committee on Good Government, yung obvious na paglulustay ng pera o hindi maipaliwanag. No, umpisa pa lang ng budget hearing, di na talaga maipaliwanag itong 125 million. At nung pinalalim pa natin yung pag-iimbestiga natin dito sa confidential funds, nakita nga natin talaga yung mga fabricated na mga acknowledgement receipt, yung mga pineke na mga accomplishment report, at iba't iba pa na tingin natin ay isang matinding Sabi dito, 2 years pa lang si Sara nakaupo, ang laki na ng nakulimbat. Paano pa kaya kung tapusin pa yung termino niya? Kaya nga po kawawa lalo ang mamamayan. At lalong mas kawawa ang mamamayan pag naging presidente siya. Kung ngayon pa nga lang na vice-presidente siya, napakalaki na ng nakulimbat at hindi alam kung saan napunta mga kababayan. Paano pa kaya kapag ka naging presidente pa yan? Di ba, ipagpatuloy pa natin. Matinding dahilan na, no, para sabihin natin dito na hindi siya worth sa ating trust o hindi siya worth, no, si Vice President Sara Duterte, hindi siya worthy ng trust ng taong bayan. Tama! Kaya kami, sinusuportahan natin itong impeachment complaint na ito ng ating taong bayan. Kaya dapat kabahan si Sara mga kababayan, kasi titindigan yan ni na Franz Castro, ma-impeach lamang etong si Sara. Kasi 3 congressman yung kasama dito sa pagpa-file ng impeachment complaint mga kababayan. Ibig sabihin, 3 congressman yung maninindigan dyan para mapag-usapan sa Kamara yan at mapadali yung proseso mga kababayan para maipa-impeach etong si Sara. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Magandang hapon po sa lahat. Raul Manuel, representative ng Kabataan Party List. Tayo po ay mag-endorso nitong impeachment complaint na ifa-file ng nasa 75 na mga complainants, lalo na't 1/3 po nito ay mga youth leaders galing sa mga state universities, private universities, meron pa from SK, mga national and sectoral youth leaders.
nasa karanasan ng mga estudyante at kabataan na kapag meron silang mga aktibidad, sobrang ginigipit sa pondo, hindi makapagsimula ng kanilang mga proyekto dahil lamang pinagdududaan sila sa kanilang mga aktibidad. Masakit isipin na kapag vice presidente pala ay pwedeng mag-withdraw one time ng tig 125 million pesos. Tapos ilalagay sa malalaking mga bag, tapos ibibigay lang sa kung sino-sino mga opisyal. This sitting vice president, si Sara Duterte, akala niya she can cheat her way out of misuse of public funds. Nangopya ng brand names para likhain ang isang Mary Grace Piatos na hindi naman nag-e-exist. Sabi nga, time is the ultimate truth teller. That also applies to Sara Duterte. Lumabas na ang katotohanan kahit napilit niyang tinatago ang kung ano man yung kanyang mga nagawa. Kaya isang malaking cheater at taksil si Sara Duterte. She clearly betrayed whatever trust remains in her. Kaya malugod tayong i-endorso itong impeachment complaint. So ngayon maliwanag mga kababayan, nasusuportahan nitong si Raul Manuel, Franz Castro mga kababayan at i-endorso nila etong impeachment complaint laban po dito kay Sara. Mahatulan lang talaga, ma-impeach lang talaga etong si Sara mga kababayan. Kasi eto na yung pagkakataon eto na yung panahon mga kababayan para pagbayarin etong si Sara sa kanyang mga kasalanan na nagawa. Ano po, at sa pagkamal nila di umano ng pera ng mamamayan. Ngayon punta naman po tayo dito mga kababayan, kung dito sa Kamara may mga congressman handang tumindig para pag-usapan etong impeachment laban po dito kay Sara. Tingnan naman natin sa Senado mga kababayan kung ano yung masasabi ni Senator Jinggoy Estrada. Kasi ayon po mga kababayan, dito kaya Senator Jinggoy Estrada, malabo ng umusad. Ito daw pong impeachment laban po dito kay Sara. Bakit daw mga kababayan? Ito, pakinggan po nating mabuti. Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado, malabo ng umusad. Ayon kay Senator Jinggoy Estrada. Bakit Senator Jinggoy? Abay, totoo ba yan, Senator Jinggoy? Ano bang sabi ng bubit mo? Abay, alamin nga natin kung bakit hindi usad sa Senado. Ganun ba? Kung dahil magbabakasyon na. Ayaw nyo ba uunahin pa nila yung bakasyon nila kaysa pag-usapan yung idinadaing at hinanain ng mga kababayang Pilipino natin. Dapat kung ang interest ninyo ay para sa mga kababayang Pilipino natin, kahit ipagpaliban nyo muna yung mga bakasyon ninyo, pagtuunan nyo muna ng pansin yung hinanaing ng taong bayan, kasi minsan lang humiling sa inyo ang mamamayang Pilipino. Dahil pag panahon naman ng eleksyon, kahit anong pakiusap ninyo na suportahan kayo, sinusuportahan naman kayo. So ngayon, sana suportahan nyo naman pabalik ang mamamayang Pilipino na dapat mapapanagot etong si Sara Duterte mga kababayan sa hindi niya pagpapaliwanag, hindi niya pagpapaliwanag at pagtakas niya sa kanyang responsibilidad sa taong bayan para sagutin kung saan napunta ang pera ng mamamayan. Dapat pagtuunan nila ng pansin to. Dapat pagtuunan to ng pansin ng mga senador po natin. Huwag nyo munang isipin yung bakasyon ninyo. Diba yung bakasyon ninyo na andyan lang yan? Yung interest ng mamamayan, kapag hindi ninyo na ibigayan, baka sa basurahan kayo pulutin sa darating na eleksyon. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin ng masaganang Pasko, o baka naman may phobia na si Senator Jinggoy Estrada. Damdaming bayan. Alamin nga natin ang detalye mula ka. Ay, shoutout kay Ate Libra, One Squad Forever ha. Thank you po sa pakape. Sabi dito, please, kita-kita po tayo sa Saturday sa EDSA Shrine. Bakit may rally ba? Hindi ko alam mga kababayan. Anyway, ay shoutout. Ipagpatuloy pa natin. Kay standby, Let and Narciso, ano ang latest sa Malacanang? Alamin nga natin ang latest sa Senado. Arrest number 28, Raymond at Paas. Bakit na ang sabi ng Senator Jinggoy ay hindi na uusad ang impeachment sa Senado? Raymond, please come in. Mayor, ito ay dahil daw sa napakasikip ng kalendaryo. Ilang araw na lang kasi ang natitirang sesyon ng Kamara at Senado, magbabakasyon na sila.
ayon dito kay Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, doon sa kanilang legislative calendar ay mag-a-adjourn ang sesyon sa December 18. So ilang araw na lang ang natitira nilang mga sesyon, wala na lang 10 days. Ang balik nila ay sa Enero 13 at hanggang February 7. Yun ang kanilang magiging susunod na sesyon. At pagkatapos nito ay mahabang bakasyon na dahil February hanggang Mayo dahil doon sa May 2025 national at local election. Ang balik na nila ng sesyon ay June 2 hanggang 13. So halos ilang araw lang yun. Pakinggan. Alam nyo, kung gusto nyo talagang bigyan ng katarungan yung paglustay sa pera ng mamamayan, may paraan. May paraan mga kababayan pagka ginusto nila na imbestigahan. Yung bakasyon, gaya nga ng sabi ko na andyan lang yan. Tulad yan mga kababayan, marami pa mga susunod na bakasyon. So ngayon, eto kasi ang pinag-uusapan dito, interest ng mamamayan. Malapit na ulit ang eleksyon, hihingi na naman kayo ng boto at suporta sa taong bayan. Tapos yung interest ng mamamayan, isinasantabi ninyo. Paano pa kayo iboboto ng taong bayan yan? Diba mga kababayan? Akala ko ba nung panahon na nangangampanya, etong si Senator Jinggoy Estrada mga kababayan, napakaganda ng kanyang mga talumpati at pangako sa taong bayan. Nauunahin ninyo yung interest ng mamamayan. So ngayon ninyo ipakita na yung interest talaga ng mamamayan yung uunahin ninyo kaysa sa kung ano pa mga bagay. Diba mga kababayan? Ngayon ipagpatuloy pa natin. Si Senator Jinggoy Estrada. Hindi na. So bakit? We will adjourn on December 18. We will resume on January 13. We will adjourn again first week of February. O yan yung sabi. Yun yung naging pahayag ni Senador Jinggoy Estrada at sabi niya, hindi rin daw nakabuti ang mga nakitang pagpapatalsik ng leader ng bansa gaya ng nangyari sa kanyang ama na si dating Pangulong Joseph Estrada at nang pinalitan din o pinatalsik din ang dating Pangulong Marcos ay hindi rin naman daw nakabuti sa buhay ng mga Pilipino. Hindi, pero itong pagpapatalsik kay Sara, mga kababayan, makakabuti to sa ating bansa. Alam nyo kung bakit? Kasi mababawasan mga kababayan, di umano ng kurap. Yan po kasi pinupunto dyan. Ano po, dahil kung hahayaan nyo pa siya sa kanyang posisyon mga kababayan at tapusin yung kanyang termino, kung ngayon pa nga lang 2 years ang dami ng nakurap mga kababayan, di umano, mas lalo pa pag natapos yung kanyang termino. Baka lalong kawawa ang taong bayan. Dahil hindi na nga maipaliwanag kung saan napunta ang pera ng mamamayan, ngayon gusto nyo pa na panatilihin pa sa kanyang posisyon bilang vice-presidente. Di baka bago matapos yan mga kababayan ng termino niyan, talagang punong-puno na di umano ang bulsa. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Mayor. Ayun, akala ko may phobia na sila sa impeachment. Of course, sa nangyari kay dating... Oy, James Saito, mega love shoutout. Tawag ka mag-vlog comments. Pangulong Erap at dahil dun sa nangyari sa kanila, dahil sa PIDA. Ilawin na rin po natin, hindi pork barrel ang disbursement acceleration program. Hindi rin po pagnanakaw ang DAP. Ang pagnanakaw, illegal. Ang paggastos gamit ang DAP, malinaw na nakasaad sa konstitusyon at sa iba pang mga batas. Ganun ba, Noy? Paano yan, Noy? Ano yun? Bribe? Ba yan? Okay, so okay, so para kay Senator Jinggoy, ang tanungin natin dito ang beneficiary, ayan, the butler, ayan, Senate President Cheese. Ano ang sabi ni Senator Cheese? Well, ang naging naunang pahayag din naman kasi in fairness naman na mayor kay SP Cheese Escudero ay huwag mo nang makisawsaw dito sa issue ng impeachment dahil nga doon sa... kaso nga lang ang problema yung mga senador nakisawsaw na. Nakisawsaw na sila. Si Senator Aimee nagbigay na ng kanyang komento mga kababayan. Eto namang si Robin Padilla, di ba, nung unang pumutok yung unang impeachment, di ba napakaingay ni Robin Padilla mga kababayan sa kanyang social media, nagbigay na rin siya ng pahayag. Etong si Bato de la Rosa mga kababayan, di ba nagbigay din naman ng pahayag sa media, kumbaga hindi nila sinunod yung babala nitong si Senate President Cheese Escudero at ngayon nagbigay din naman ng pahayag
etong si Senator Jinggoy Estrada na mas mahalaga sa kanya yung bakasyon kaysa dun mga kababayan sa impeachment laban po dito kay Sara Duterte. Ano po, kasi ang katuwiran niya kakapusin daw ng oras kasi magbabakasyon na. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Kung sakaling na matuloy ay hindi sila yung magsisilbing hukom at didinig dito sa impeachment complaint. At yun ang aming pinag-uusapan kahapon na ito yung mga nakalipas na mga araw, Mayor. Kung sakasakaling ma-impeach halimbawa si VP Sara, wala naman daw katiyakan kasi na yung Senate President ang magbebenepisyo. Dahil gaya nung nangyari sa panahon ni dating Pangulong GMA, ay hindi naman yung Senate President ang kanyang kinuha na kanyang Vice President. Sino ba nun? Nag-assume siya as President dahil napatalsik na si dating Pangulong Erap, ang kinuha niyang Vice Presidente niya, si Senador Chupisto Ginggona. Oh, ang kanyang sinalaga bilang... so actually that time, ang kung di ako nagkakamali, DFA Secretary, si TG Ginggona. Pagka ganito ba, may prerogative ba ang presidente na mamili kung sino ang kanyang vice? Di ba sa konstitusyon, line of succession, after BP, yung Senate President, Raymond? Ang pagkakabanggit kasi, Mayor, kumbaga doon sa, kumbaga yung natural halimbawa na hindi naman natin ipinagdarasal, kumbaga may namatay or na nagkasakit at hindi na makapagtrabaho, yung line of succession sinusunod. Pero pag na-impeach daw, parang... May kapangyarihan ng presidente para pumili ng sarili niyang vice presidente. Yan ang pagkakaalam ko, mga kababayan, pakitama na lamang po ko. Pwedeng mamili kung sino ang gusto na ilagay na isa sa mga contention yun, Mayor, na pwedeng mamili yung presidente kung sinong gusto niyang ilagay, not necessarily kung sino yung nasa line of succession. Basta pwede mamili siya kahit sa Congress, kahit Senado, gano'n? Yun ang pagkakabanggit, Mayor. Isa sa legal na pag-iisip na pwede siyang mamili kung sino ang gustuhin niya na italaga na kanyang magiging Vice President. Alangan namang ang presidente ang pipili. Baka mamaya si Senator Amy ang piliin. Ayaw ni First Lady ng ganyan. Diba? So cut na natin dyan, mga kababayan. Ngayon kung makikita nyo, diba, nagbigay ng pahayag etong si Jinggoy Estrada na kung saan sinasabi niya nakakapusin talaga sa oras, mga kababayan, etong issue ng impeachment nitong si Sara. Kasi nga, mga kababayan, ang iniisip ni Senator Jinggoy Estrada, magbabakasyon na daw. So sa tingin nyo, mga kababayan, tama bang katuwiran yan? Diba, lagi naman natin sinasabi, kung gusto may paraan. Kung ayaw, sobrang daming dahilan, mga kababayan. So parang ang nangyayari kasi dito, iniiwasan lang nila yung usapin ng impeachment nitong si Sara, mga kababayan, dahil nga ang kanilang puso, mga kababayan, ay nakakay Sara. Kaya nga kung makikita ninyo, diba, nung nagpunta ng Senado, etong si Sara, makikita nyo na halos lumapit sa kanya yung mga senador. Kaya nga kung makikita nyo, malakas ang loob nitong si Bato de la Rosa na magsalita na yung mga senador daw na iba ay tahimik lang, pero definitely, mga kababayan, ayaw ma-impeach etong si Sara. So ngayon, kung titingnan po natin, etong sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada ay dahilan lamang po niya. Ano po, Kokopon, tatanungin nyo, in my own opinion, dahilan lamang po niya dahil ayaw nilang pag-usapan etong impeachment laban po dito.